welcome back to my channel. It's me again, Arlene Sales, and for today's video, medyo sensitive yung ating topic because ang pag-uusapan natin ay ang girls' private part at kung ano nga ba yung mga naranasan natin down there at yung mga pwedeng solusyon para makaiwas tayo sa mga infection at bacteria na pwedeng pumasok sa ating private part. Pero syempre bago ang lahat, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi ka ma-update kapag may mga bago akong video na darating sa aking channel. So, ayun na nga mga sis, alam ko na maraming makaka-relate sa akin sa video na ito because katulad mo, babae rin ako at yung mga naranasan mo, naranasan ko na rin yan. Yung mga abnormal discharges, pangangate, burning sensation kapag iihi ka, at syempre yung mabahong amoy ng yung private part. So, ano nga ba yung mga experiences ko? Actually guys, bago ang lahat, no, ako nga pala ay syempre may asawa na ako, may partner na ako, at syempre sa mga may partner dyan, alam po makaka-relate kayo. And I am an IUD user, and syempre alam naman natin na kapag IUD user ka, napakarami ng pagbabago dyan sa ating katawan or mga lumalabas na hindi normal sa ating private part, which is maraming makaka-relate sa akin ng mga mother, mudra out there. So ito nga, ibibigay ko yung aking mga karanasan, yung mga solusyon, ano nga ba yung ginawa ko para magamot or makaiwas ako sa mga hindi naman dapat nararanasan ng ating private part. So unang-una, syempre, lahat naman tayo pwedeng makaranas ng bacterial vaginosis. So, ano nga ba yung bacterial vaginosis? So, ito siya guys. Bacterial vaginosis is a disturbance, a misbalance in vaginal environment caused by bacteria. The vagina normally contains a lot of good bacteria called lactobacilli. A few other types of bacteria called coccoid bacteria, lactobacilli, are responsible for the healthy vaginal acidity in which the coccoid bacteria don't grow well. Loss of this vaginal acidity and the presence of too many coccoid bacteria is called bacterial vaginosis. So, alam ko naman din, narinig nyo na yung salitang lactobacilli na matatagpuan din naman sa Yakult. Ibig sabihin ay yung good bacteria. Yung bad bacteria naman is yung tinatawag na coccoid bacteria. So, ano nga ba yung mga signs ng bacterial vaginosis? So, unang-una, malalaman mo na meron kang bacterial vaginosis kapag meron kang discharge na color green yung yellow, ay color green yung discharge na lumalabas sa iyong private part, or di naman kaya medyo brown or clear discharge. Ayun yung tinatawag na parang or may sign ka na ng bacterial vaginosis. And ang pinakamalala pa is kapag meron kang discharge na medyo may amoy talaga, which is tinatawag na fishy smell. So discharge siya na color brown tapos mabaho yung amoy niya. So, saan nga ba nakukuha yung ganitong discharge? Unang-una, syempre, kapag nag-intercourse kayo ng iyong asawa or after nyo mag-intercourse, ay hindi ka nakapaghugas ng iyong feminine area. Kailangan kasi after mag-intercourse with your partner, is kailangan mahugas ka, magwiwi ka, kasi diyan nag-i-start pumasok yung bacteria sa loob ng iyong feminine area. At syempre, dyan mo rin mararanasan na every time na magwiwi ka, meron siyang burning sensation or parang mahapdi siya, and of course, pangangate ng singit mo or maybe magkaroon pa siya ng rashes. So, iyon, kapag naranasan mo yung mga yun, ibig sabihin, meron ka ng bacterial vaginosis. So, the question is, how do you know if you have a bacterial vaginosis? Bacterial vaginosis, you may notice a different discharge from your vagina. The discharge may be clear or colored and may be excessive. It most often a fishy smell, especially after unprotected intercourse. Often you will suffer vaginal discomfort such as itch, irritation, sensitivity, redness, and soreness. Some women have bacterial vaginosis without any symptoms. The vaginal acidity is always abnormal. So, yun na nga yung mga sign kapag meron kang bacterial vaginosis. So, ang tanong, kailangan ba siyang matreat or gamutin? Syempre, oo. Kasi may bacteria niya sa loob, kaya nga nakaka-experience ka ng pangangate, redness, or burning sensation kapag iihi ka, and syempre, foul odor, hindi naman kasi siya normal doon sa ating feminine area. So, especially sa may mga partner, may mga asawa dyan na kailangan niya talaga panatilihin na malinis yung ating feminine area. So, actually ako guys, IUD user ako, and simula noon, nagpalagay ako or nagpakabit ako ng IUD sa aking mattress is nag-iba na yung flow ng aking feminine. Like, nakakaranas na ako ng mga discharges, and syempre minsan pangangate. So kaya ako para mapanatili kong safe or malinis yung aking private part, ang ginagawa ko kasi kailangan lagi ko siyang mini-maintain na malinis, na every time na
magbe-baby ako, kailangan ko siyang i-wash kahit ng water lang. Hindi naman kasi kailangan palaging wina-wash mo siya ng mga feminine wash or kung ano-anong nilalagay mo dyan. And importante kasi, huwag mo siyang gagamitan ng sabon kasi yung sabon alam naman natin na matapang siya. So, ayan, nakaranas din ako ng pangangateya katulad nyo and mga pinoproblema nyo like, pero so far hindi pa naman ako nakakaranas ng pangangamoy ng aking feminine area. So yun, naikwento ka lang no. Syempre simula nung naging ID user ako, napakarami ng pagbabago nga ng aking katawan. Simula rin nung nag-asawa ko, syempre everyday ang ginagawa ko is kailangan maligo tayo everyday, which is talaga naman kailangan para sa ating proper hygiene. And of course, kailangan mo rin magpalit ng underwear 2 times a day para palagi siyang malinis. And namating pa nga sa point na palagi akong nag-wear ng panty liner since nga laging may mga discharges na lumalabas sa aking underwear. Which is, alam ko naman na hindi talaga safe or hindi talaga recommendable na magsuot ng panty liner kasi alam naman natin, kailangan na makahinga yung ating private part. Kaya minsan nga, may ibang mga mother out there or mga ladies out there na hindi na nagsusuot ng underwear para lang maging komportable sila. Pero kapag nasa bahay lang naman, and alam ko, marami rin namang mother dyan na nagsasuffer sa kanilang private part. So ngayon, bigyan ko kayo ng solusyon kung ano nga ba yung pwede nating ipantreat or igamot or gawin para mawala yung mga nararanasan natin down there. So ako kasi, honestly, napakarami ko nang hinanap na pwedeng makapagpagaling ng aking mga problema down there. So, lahat, naghanap na ako ng mga feminine wash and kung ano-ano ginawa ko, to the point na ang ginawa ko pa is naghugas ako ng warm water or lukewarm water na may kasamang tawas para lang maalis yung pangangati ng aking private part. But, I'm very blessed at sobrang natuwa ako dahil natagpuan ko nga itong nag-iisang solusyon na talaga namang naging sagot sa problema kong napakatagal na. So, gusto ko ipakilala sa inyo to guys. I am very proud to introduce to you guys the Multigyne Actigel. So, ito yung ginagamit ko ngayon guys. And ito yung itsura niya. Ayan, sobrang laki ng tulong nito sa akin. At simula nung ginamit ko itong product na to, sobrang lahat ng nararanasan ko sa private part ko, sa feminine area ko, totally nawala. Kahit yung, alam mo yung mga discharges ko na abnormal, like, talagang ito yung nakatulong sa akin ng sobra. So, ito yung kanyang itsura in the packaging itself. Ayan, let's start sa kanilang packaging. So, yung packaging nila ganyan, very simple. Ay, meron siyang ito logo, yung mark nila which is nagpapatunay na authentic yung kanilang product. Ayan, so ano nga ba yung Multigyne Actigel? Multigyne Actigel prevents and treats vaginal discomforts. So, unang-una, it prevents and treats bacterial vaginosis. Pangalawa, reduces unpleasant odor and discharge. Pangatlo, has a direct soothing effect on itch and irritation, provides direct relief of vaginal discomforts, optimizes the vaginal flora and condition of the tissue, counters yeast, safe and natural. And kailangan mo rin siyang solusyonan. Kasi 'di ba yung ating private part is kailangan normal talaga yung lumalabas diyan. Hindi pwedeng may amoy, hindi pwedeng mabaho, hindi rin pwedeng abnormal yung mga discharges niyan. So ano nga ba yung nagagawa nito si Multigyne Actigel? Actigel is based on the patented 2QR complex. This natural substance is derived from the plants and consists of bioactive. It has the unique ability to block adhesion of harmful bacteria, and in this way, it neutralizes these bacteria effectively. This natural blocking effect is completely safe and harmless because it is not based on toxins, substances, or harsh chemicals. Therefore, it does not have negative side effects. So, back to the Multigyne Actigel. Ganito yung kanilang packaging. Ayan, very informative yung kanilang packaging. Very detailed siya. Ayan, if first time mo may encounter tong product na to, sobrang helpful na to guys. Especially sa mga mom out there na gustong itry ito. At actually, sabi nga dito is, gagamitin daw siya ng 3 to 5 days para ma-treat yung feminine area mo or yung private part mo. Ayan, dito nakalagay siya, direction for use for treatment of bacterial vaginosis with undesired discharge and odor or blah 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 for at least 5 days. So actually guys, nung first day kong ginamit tong product na to, actually naka-panty liner pa ako nun eh. Pero nung nilagay ko na siya sa aking private part, tinanggal ko yung panty liner ko and tinignan ko kung talaga bang effective tong product na to since napakaraming nagre-read ng product na to na maganda nga daw siya, na napaka-effective nga daw niya, na within ilang use is talaga matatanggal yung problema mo, yung bad odor ng yung private part. So, sabi ko sa sarili ko, sige nga, patutunayan ko. So, tinanggal ko yung panty liner ko and bam! Ayun. Talagang inobserve ko siya na walang lumalabas sa akin ng abnormal discharges. And yung amoy niya, naging normal din siya. Wala siya yung parang
foul odor, like yung lalong-lalo na kapag after ng period mo, talagang syempre 'di ba alam naman natin na yung menstrual natin is medyo may amoy siya. So hindi siya maganda lalo na after mong magkaroon. So nung ginamit ko siya, actually ginamit ko siya nung first second day, talagang namangha ako sa product na to kasi sobrang effective niya, guys. I swear talaga hindi ako nagsisinungaling kasi gusto ko rin mapatunayan sa sarili ko. At syempre bilang babae, gusto ko rin i-share sa inyo to dahil alam ko naman na sa ating mga kababayan, ang problema talaga natin is yung ating private part. Syempre nakakahiya naman sa partner natin, 'di ba? Kung lalo na kung magtatabi kayo ng partner mo or maglalabing-labing kayo diyan tapos meron kang palang bad odor, syempre nakakahiya, nakaka-disappoint lalong-lalo na sa asawa mo. Kaya kailangan panatilihin mong malinis ang iyong private part. At isa yan sa mga inaalagaan natin. So ganito siya, guys. Ayan, let's open it. So actually pang 4th day ko na siyang ginagamit kasi nung first day ko siyang ginamit, kinabukasan nagkaroon ako kaya hindi ko na siya nagamit. So, ito, pang 4th day ko na siya, kaya ayan, medyo na-UP-UP na siya. Ayan. And ganyan yung packaging niya. So, this one contains a 30 ml. Ayan. And yung consistency nito, guys, is gel talaga siya. And kung first time mo siyang gagamitin, ang unang feeling na mararanasan mo dito, mayroon siyang cooling effect at medyo may tingling effect siya ng konting-konti lang naman na hindi naman magiging abala sa'yo. So, ganito siya, guys. Ayan. Ayan. Kung makikita mo, medyo tumutulo siya, na-dissolve siya kasi ayan siya, gel siya. Pero kapag nilagay mo siya sa private part mo, ang lamig-lamig niya, ang sarap-sarap niya sa feeling. Ayan. Napakalambot niya. And ayan, kung familiar kayo sa mga aloe vera, ganun yung kanyang consistency. Pero ito, meron siyang lamig. And hindi siya nakakailang kapag ilalagay mo siya sa private part mo. So actually, sabi nga dito, pwede mo siyang gamitin ng 2 times a day. Pero ako, ginagamit ko siya 1 times a day lang. Isang beses lang sa isang buong araw. And wala rin siyang amoy. Ito, ang paggamit nito is, pwede mo siyang gamitin to your fingertips. Ilagay mo siya sa pinakalabas ng yung private part. Tapos, iganyan mo lang siya. And pwede mo rin naman siyang gamitin sa loob ng iyong private part. Kasi meron naman siya ditong applicator. Ayan, ganito yung kanyang applicator. Ayan, na pwede mong ipasok sa loob ng iyong feminine area. Ayan, ilalagay mo lang siya dito. And kung bubuksan mo siya, gamitin mo to. Meron kasi siyang tulis. Ayan, may tulis siya. And pwede mo siyang, ito yung gamitin mo pambukas ng tube. Ayan, so ilalagay mo lang siyang ganyan. Tapos, pwede mo siyang, halimbawa, ito yung private part mo, pwede mo siyang, ganito na lang kasi madumi yung, may lip tint. Ipasok sa loob, ayan, so ganyan siya, mahaba siya. Tapos, pipindutin mo siya, and lalabas na yung product doon. So, kung medyo malala yung problem mo down there, pwede mo siyang ilagay sa loob, and pwede rin naman sa labas. Pwedeng sa loob, sa labas, and safe naman siyang ilagay. And, ayun, ginamit ko na rin naman to sa loob at labas. And ayan, meron din siyang takip. And make sure na after mo siyang gamitin, aanlawan mo siya ng lukewarm water. And magugus ka rin ng kamay pagka gagamitin mo na siya sa private part mo. So ayun nga guys, kung first time mo lang tong makita si Multigain Actigel, napaka-informative ng kanilang packaging at the same time yung kanilang product kasi napaka-detailed niya. Lahat na ng katanungan nandito na kung paano siya gamitin, kung para saan siya, mga ingredients niya. Sobrang effective nito guys, I swear. Actually 4 days ko, tulad nga sabi ko kanina, 4 days ko pa lang siya nagagamit. Actually 1 day nga lang eh. So first day kong ginamit siya, sobrang nag-effect na siya sa akin, sobrang nag-work na siya sa akin as in lahat ng problema ko. Actually hindi naman ako nakakaranas ng sobrang foul odor, pero syempre normal sa atin na nagkakaroon tayo ng mga abnormal discharges like mga yellowish discharges, mga ganyan. So ayun, naranasan ko sa and may times din na dumating ako na naranasan ko yung pangangati ng aking feminine area. So ito guys, kailangan niya siya. Although napaka-pricey niya, pero worth it siya guys. As in, napaka-worth it. And magagamit mo siya ng matagalan. Hindi siya mauubos sa'yo ng 1 month lang or napakatagal nitong gamitin guys. Siguro mga 2 months magagamit mo siya. And if you want to try this out, you can order this through me. You can send me a message on my FB or Instagram. Ilalagay ko yung mga social media links ko dyan sa description box, and you can contact me anytime, send me a message, and sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo. And I hope na nakatulong tong video na ito, and magbibigay na rin ako ng mga tips kung paano ba natin mapapanatiling malinis at alaga yung ating private parts. Siyempre, unang-una kailangan mo maligo everyday para din sa proper hygiene mo, malinis ka. Siyempre, as a mother, as a woman, kailangan malinis ka to your head and toe. Huwag mo kalimutan na take a bath everyday, and of course, magpalit ka ng underwear 2 times a day. And every time na magpipi ka or magwiwi ka, you can wash your feminine area kahit mga
normal na water lang na lumalabas sa gripo, yan, ipanghugas mo at huwag na huwag kang gagamit ng mga sabon or matatapang na sabon doon sa down there mo, doon sa private part mo kasi it can cause irritation sa iyong feminine area. Lagi niyong tatandaan niya kasi marami akong kakilala na gumagamit ng mga matatapang na sabon which is hindi siya advisable. And please try this out, sobrang makakatulong to and ilalagay ko yung social media account ng Multigen Actigel. You can follow them para if ever na may mga katanungan pa kayo, you can check their profiles sa Instagram, sa Facebook, and more. So, thank you guys for watching. I hope na nakatulong ang video na ito. And huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video na ito. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye!